sa Magandang Umaga Pilipinas. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Thursday na tayo ngayon ha. April 16, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, publiko may aasahang panibagong rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ramil Madriaga, tinawag ni Senator Amy na sinungaling. Term sharing itinanggi. Secretary Anyo nagretiro sa gobyerno dahil sa kalusugan. Isa pang general papalit bilang National Security Advisor. BP Inday Sara pumalag sa pahayag ni Madriaga hinggil sa kanyang bad academic record. Pagsuspende o pagbawas bat sa langis isinusulong naman sa Senado. Kalidad ng hangin sa Metro Manila balik na sa normal. Ilang lugar sa bansa tatamaan ng Extreme Caution Heat Index ngayong araw. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, ilang lugar sa bansa makararanas ngayong araw ng tinatawag na Extreme Caution Heat Index. Itinuturing ng Pag-asa ang mga heat index mula 33 hanggang 41 degrees Celsius na nasa extreme caution o kailangan ng labis na pag-iingat dahil sa mapanganib ang naturang sitwasyon sa heat cramps at heat exhaustion at maaaring humantong pa sa heat stroke. Ang mga lugar na inaasahang tatamaan ng Extreme Caution Heat Index sa forecast ng Pag-asa ay ang NAIA sa Pasay City, 37 degrees Celsius. Science Garden sa Quezon City, 36 degrees Celsius. Calawag City, Ilocos Norte, 38 degrees Celsius. Dagupan, 41 degrees Celsius. Init na ha? Sa Batak, Ilocos Norte, 37 degrees Celsius. Bacnotan, La Union, 40. Apari, Cagayan, 39. Tugigaraw, Cagayan, 38. Ang Bayumbong, Nueva Vizcaya, 37. Ang Ittiaga, Isabela, 38. Sa Baler, doon sa mga magsusurfing, ang agwat ng temperatura o ito pong damanging temperatura ay maaaring humantong ng hanggang 38 degrees Celsius. Kasiguran, Aurora, 36. Iba, Zambales, 37. Clark Airport sa Pampanga, 37 degrees Celsius. Muñoz, Nueva Ecija, 37 degrees Celsius. Abukay, Bataan, 37. QB Point sa Subic, Bay, Olongapo City, 37. San Ildefonso sa Bulacan, 39. Kamiling, Tarlac, 37. Ingat-ingat po tayo. Sa Hacienda, Luisita naman sa Tarlac City, 37. Gayon din sa Sangli Point, Cavite. Sa Ambulong, Tanawan, Batangas. Alabat, Quezon. Sa Coron, Palawan, 40 degrees Celsius. San Jose, Occidental Mindoro, 39. Romblon, Mayor Guard, magandang umaga, 36 degrees Celsius. San Puerto Princesa City, Palawan, 40. Aburlan, Palawan, 38. At Cuyop, Palawan, 37. Sa Kabikulan naman, sa Daet, Camarines Sur Norte, 37. Legazpi City, Albay, 39. Birac, Catanduanes, 37. Basmati City, 37. Huban, Sorsogon, 37. Pili, Camarines Sur, 40 degrees Celsius. Sa Rojas City, Akapis na ho ito, 39 degrees Celsius. Iloilo, 39 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo, 40 degrees Celsius. Daw katasang kaigang ba? Sa La Granja, La Carlota, Negros Occidental, 37 degrees Celsius. Panglao International Airport sa Bohol, 36. Mactan International Airport sa Cebu, 36. Sa Tatarman, Northern Samar, 37. Catbalogan, 38. Tacloban City sa Leyte, 37. Baybay Leyte, 37. Borongan, Eastern Samar,
40, Giwan, Eastern Samar 40 at sa Maasin, Southern Leyte 37. Sa Dipolog, Zamboanga del Norte, Buenos Dias, Zamboanga 38 degrees Celsius. Mas mainit sa Zamboanga City, 40 degrees Celsius. At sa Davao City, 37 degrees Celsius. Yan po ang inaasahan nating damang init sa mga lugar na nabanggit. Magandang umaga, Pilipinas! Balik na sa normal ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ilang araw matapos ang sunog sa sanitary landfill sa Navotas City. Ayon kay Environment Management Bureau NCR Director Janice Pamit, bumuti na sa good at fair level ang kalidad ng hangin matapos ang unti-unting pagbalik sa normal ng coarse particle at fine particulate matter sa hangin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang containment efforts sa lugar habang may usok pa rin lumalabas sa sunog sa landfill. Patuloy namang iniimbestigahan ng DNR ang sanhi ng sunog kung saan posibleng maharap sa kaso o parusa ang operator ng Philippine Ecology System Corporation dahil sa may kabiguang maisagawa ang tamang pagsasara ng landfill. Matatandang isinara ang 40 hectares na landfill noong pang-Agosto ng 2025 matapos mag-expire ang franchise nito at nakatanggap na rin ang notice of violation mula sa DENR. Sugatan ng 5 katao, kabilang ang isang pulis sa nangyaring shootout habang nire-rescue ang isang biktima ng kidnapping sa Parañaque City. Ayon sa Philippine National Police, nagkasana operasyon ng anti-kidnapping group para ihatid ang hinihinging ransom money ng mga kidnapper kapalit ang paglaya ng 78 anyos na biktima. Nauwi ito sa madugong engkwentro ng unang atakihin ng mga sospek ang mga pulis. Dahilan kahit nagtamo ng injuries ang 4 na hinihinalang kidnapper at isang tauhan ng PNP. Ngayon, patuloy pang tinutugis sa maturidad ang hindi pa matukoy na eksaktong bilang ng mga nakatakas sa mga sospek. Pero ligtas naman na nabawi ang kidnap victim. Umarangkada na ang libreng sakay ng ilang linya ng tren sa bansa para sa mga solo parent bilang pakikiisa naman sa pagdiriwang ng Solo Parent Week ngayong taon. Nagsimula kahapon ang libreng sakay para sa mga single parent. Para sa MRT3, magtatagal yan hanggang April 18 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa Sabado, April 18 naman, aarangkada ang libreng sakay ng LRT2 sa parehong nabanggit na oras. Ito'y bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga solo parent na nagsisilbing parehong haligi at ilaw ng kanilang pamilya. Abot naman sa 53 million pesos na halaga ng puslit na gamot at iba pang produkto ang naharang ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, diniklara bilang mga pet cages ang mga kargamento. Pero sa isinagawang physical examination, tumambad ang mga undeclared na pharmaceutical products na walang kaukulang permit mula sa Food and Drug Administration. Bukod sa mga gamot, nakuha rin sa loob ng shipment ang mga electronics, guns, cosmetics, may mga automotive parts, hardware at iba pang uri ng accessories. Kasama sa operasyon ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration at Unilab bilang bahagi ng mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Layo ng pagtutulungan ito na protektahan ang kalusugan ng publiko laban sa mga hindi resistadong gamot at siguruhin ang seguridad ng mga pantalan sa bansa laban sa mga banta ng smuggling. Nahaharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Food and Drug Administration Act of 2009 ang mga nasa likod ng naturang kargamento. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede na bang mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't ba ang pahirapan ng self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple steady formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test at chocolate, Modern 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Umaga, Pilipinas! Gatanmagan sa mga suki natin dyan po sa Germany, sa mga taga-Dusseldorf ha. At magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Lloydminster, Canada. May ngaaga sa mga taga-Hinobaan. Magandang umaga po sa mga taga-Kidapawan City.
Hoy, para hindi masayang yung mga kuha ng mga paglalaro ng mga kabataan, padala yung entry yan ha. Photography contest ng PAGCOR. Patuloy po ang pagtanggap ng PAGCOR ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema nga po ay Kids at Play. Ito ay naglalayong ipakita ang simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang photo contest na ito para sa mga Pinoy photographers, mga amateur man o professional, edad 16 years old pataas. Gustong sumali dito ng mga bata ni Ramil Madriaga. Photo contest ayon sa PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer na si Allen Altenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Sabi nga ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwede nating salihan yung conventional, mobile at drone categories. At siyempre yung conventional, yung mga kuha ng conventional camera. Ang premyo niyan, 8 ang mananalo dyan ay tig 100,000 pesos plus trophy. Tapos doon naman sa mobile at drone categories, tig 8 din. Pagkatapos sa mananalo ho dyan, din, tig 50,000 pesos plus trophy. Meron din po mga consolation prizes sa top 24 finalists. Ang mga entries ay dapat matanggap sa www.pagcor.ph/photocon 2026 bago mag-June 30. Ganda Umaga, Pilipinas! Na-relieve sa pwesto si Philippine National Police Academy Director Major General Andre Dizon kaugnay ng umano'y lapses sa pagtugon sa isang hazing incident sa PNPA. Papalitan si Dizon ni Police Regional Office Central Visayas Director Brigadier General Redrico Maranan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye kung saan i-reassign si Dizon at kung sino man ang papalit kay Maranan bilang hepe ng PRO 7. Bukod kay Dizon, kasalukuyan ding under administrative investigation si PNPA Commandant Brigadier General Gonzalo Villamor at 7 iba pang mga opisyal dahil sa kabiguan nilang may report kaagad ang umunay paghe-hazing ng ilang upperclassmen sa 22 freshman cadets nitong April 3. Ayun. Ang titigas naman kasi ng ulo, sabi ng tigilan na yung mga hazing na yan. 3 senior officers naman ng Philippine National Police ang may bagong posisyon. Kasunod nga nangyayaring balasahan sa Hanay. Itinalaga bilang acting director ng Philippine National Police Academy si General Rodrigo Maranan nga. Papalit naman kay Maranan bilang PRO 7 si Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, galing sa MPD. Ang nabakanting pwesto naman ni Abad sa Manila Police District ay mapupunta kay Police Brigadier General Arnold Casingal. At samantala, ang dating PNP Director na si Major General Andre Dizon ay inilagay na sa Office of the Chief ng PNP. Epektibo ang balasahan simula pa kahapon, April 15. Pinaulan na ng bala ang bagong ayos na barangay hall ng Tamuntaka 4 sa Cotabato City bago mag-umaga noong Martes na nagdulot ng pinsala sa gusali at siyempre matinding takot din sa mga residente sa paligid. Ayon kay Barangay Chairman Tong Gayak, nakahanda ang mga lider ng komunidad at mga residente na tumulong sa investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga responsable sa naturang pamamaril. Mariin naman kinondena ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang naturang insidente at tinatasan ng hepe ng pulisya ng lungsod, si Police Director Colonel Jibin Bungkayaw, magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Magugunitang noong nakalipas na linggo, nakaligtas naman sa iwalay na insidente ng pamamaril ang 2 sibilyan na nangunguha lamang ng kahoy malapit sa Timaco Hills matapos rumisponde mga tauhan ng militar at pulisya. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa kung magkakaugnay ba ang mga naturang insidente. Maganda Umaga, Pilipinas! Tuluyan nang nagbitiw sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ang desisyon ni Anyo na magretiro na sa serbisyo publiko.
Kasabay nito, pinasalamatan ni Anyo ang palasyo sa kanyang pinasalamatan ng palasyo si Anyo sa kanyang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa bayan. Secretary Anyo has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Anyo for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. Sa hiwalay na pahayag naman ni Anyo, sinabi nitong epektibo ang kanyang resignation ngayong araw, April 16, para bigyan ng pansin ang kanyang kalusugan. Papalitan ni Anyo si Anyo ng dating AFP chief din na si Eduardo Oban Jr. na may malawak ding karanasan sa military operations, defense planning at national security. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan po sa Barangay Pio del Pilar sa Makati. Kaya sa mga taga-Barangay Pio del Pilar, Makati, lakasan na inyong mga radyo-telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Hirap naman itong word of the day ni Sherwin. Effervescent. Effervescent. Yan. Sa Tagalog daw pong ay mabula, sa Ilocano nabuyoga, at sa Hiligaynon nagabula. Ayan ha. Effervescent. Parang Pride Detergent lang yan ha. Mabula. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw o may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by shea butter, pampalambot ang kutis sa prasyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na nasulit. Samantala, RP Bara Public Consultation inilunsad ng Provincial Assessor's Office sa bayan ng Sharif Abguac, Maguindanao del Sur. Kung bakit, alamin natin mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Nagsagawa ng public consultation ang Maguindanao del Sur Provincial Assessor Office sa bayan ng Sharif Abguac na dinaluhan ng more or less 300 attendees mula sa mga bayan ng Mama Sapano, Pandag, Datu Hofer, Ampatuan, Datu Abdullah Sangki, Sharif Saidona at Sharif Abguac bilang host LGU at tinalakay ang Proposed Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RP VARA na nakasaad sa Republic Act 12001. Malugod namang tinanggap ng Sharif Abguac LGU led by Municipal Vice Mayor Muhammad Haji Ahmad Uping Ampatuan Jr. in behalf of the Municipal Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. ang lahat ng dumalo. Ganun din ang Provincial Assessor Office na pinamumunuan ni Rod Masukat and Party. Sa pahayag ni Department Head Rod Masukat, may increase mang dala sa real property tax. Ang bagong batas na ito, may positibo namang hatid ito sa mga landowners dahil masyado namanong napag-iiwanan ang Maguindanao del Sur kumpara sa mga karatig probinsya sa usaping ito. Sa bagong batas, mayroon namanong uniformity at hindi namanong magkakalayo ang halaga ng lupa sa buong bansa. Sa bagong batas ng RP VARA, tanging assessor office na lamang umano ang magkandak ng evaluation sa mga properties. Samantala, bilang reaksyon in behalf of Sharif Abguac Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. at Vice Mayor Haji Uping Ampatuan Jr., inihayag naman ni Sharif Abguac Executive Secretary and LGU Spokesperson Anwar Imblawa
na noon pa man ay ginagampanan ng LGU Sharifa Guac ang koleksyon ng real property tax. Sa kabila na batid naman umano ng mga taxpayers ang kanilang obligasyon sa bayan ng Sharifa Guac, magpapatupad pa rin ang Office of the Municipal Mayor ng massive information drive kaugnay sa tax amnesty at increase sa halaga ng mga land properties sa buong bansa. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jundi Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran John, maraming salamat at magandang umaga naman kay sa mga driver daw po ng AMC Farm dyan po sa Pampanga. Ha? Ingat kayo, ha? 20, Regional Development Council 11, naglatag naman ang mga hakbang laban sa epekto ng global crisis sa Davao Region. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Naglatag ng mga konkretong hakbang ang Regional Development Council 11 o RDC 11 o pamabawasan ang posibleng epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Dabawenyo. Kabilang sa mga rekomendasyon ng Konseho ang papapatupad ng price cap sa langis at mas mahigpit na pagbabantay laban sa hoarding upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng petrolyo. Sa sektor ng transportasyon, iminungkahirin ang papapatupad ng libreng sakay kahit isang beses kada linggo upang makatulong sa gastusin ng mga pasahero. Hinimok din ng RDC 11 ang Department of Agriculture na tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa rehiyon upang maiwasan ang kakulangan sa pagkain. Samantala, sa usapin ng seguridad, pinayuhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na paigtingin ang pagbabantay sa mga pantalan at baybayin sa Davao upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa rehiyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Bumagsak sa 65 pesos ang kada kilo ng farm gate price ng manok sa mga pangunahing producing area ng bansa. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, epekto ito ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng paghina sa demand. Paliwanag ni UBRA Chairman Elias Jose Insyong, dahil sa sigalo tumaas din ang presyo ng petrolyo kaya't napipilitang maghigpit ng sinturon ng mga Pilipino at unahin na muna iba pang mga gastusin lalong-lalo na sa transportasyon kaysa sa pagkain. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng manok sa bansa ng 2.28 million metric tons noong 2025. Mas mataas ng 10% kumpara sa 2.08 million metric tons noong 2024. Ang problema, meron pang mga imported. Naku, yun ang malungkot dyan. O good news muna para sa mga commuter. Mas mapapadali at mas magiging komportable na ang pagpunta sa SM Mega Mall dahil sa pagbubukas ng panibagong EDSA Busway Station na direktang nakakonekta na sa nasabing mall. Layunin ng proyekto na mapadali ang karanasan ng mga mamimili at mga empleyado na gumagamit ng mga pampublikong transportasyon. Sa pamamagitan ng bagong station, hindi na kailangan pang maglala mga commuter sa init ng araw o kaya bigla ang pagulan dahil sa weather-protected walkway na diretso nang magdadala sa kanila sa loob ng mall. Ayos. At dahil sa maayos na daanan, mas ligtas na ang access point. Inaasahang mababawasan ang hirap sa pagkocommute at mas mapapabalis ang pagdating ng mga mall shoppers. Congratulations! Isang panukalang batas naman ang muling inihain ni Senator Loren Legarda na naglalayong suspindihin o bawasan ng value-added tax sa mga produktong petrolyo upang mabawasan ang epekto ng tumitinding krisis sa petrolyo. Sa Senate Bill 2043 ni Senator Loren, ito ay isang pansamantalang panukala na nagbibigay ng kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang VAT sa petrolyo sa harap ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon sa Senadora, dati na niyang inihain ito ngunit isinama ito sa pagpasa ng Republic Act 12316 na nakatuon lamang sa excise tax. Kasabay nito, hinimok din ni Ligartang Malacanang na maglabas ng malinaw na paninindigan hinggil sa suspensyon ng VAT sa mga produktong petrolyo matapos ang paghahayag ni Attorney Claire Castro na kinakailangan ng batas mula sa Kongreso upang ito'y maisakatuparan. Sa ilalim ng panukala ni Ligarda, otomatikong maibabalik naman ang VAT sa normal na antas kapag bumuti na ang sitwasyon sa presyo ng petrolyo.
Layunin din itong magbigay ng mabilis at direktang tulong sa publiko sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga bilihin. 32 makalipas ang alas 4. Isinusulong naman ni Caloocan City Representative Edgar Erice ang panukalang batas na nagtatakda ng maximum limit ng price sa diesel. Sa ilalim ng proposed Diesel Cap Act na hango sa fuel subsidy program ng South Korea, limitado lamang sa hanggang 70 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ngunit ayon kay Rize, para maisatuparan ito, kinakailangan ng pamahalaan ng isang 400 billion subsidy program para i-cover ang gap sa cap retail price at umiiral na international market prices sa susunod na 6 na buwan. Ginit ni Rize, makakalikom ang pamahalaan ng naturang halaga sa pamamagitan ng pag-realign ng mga pondo mula sa hindi naman gaanong mahalagang proyekto at operating expenses, pagpapabuti sa fiscal efficiency at emergency foreign borrowing. Naniniwala mambabatas na ang pagtatakda ng price caps na 70 pesos per liter ng diesel ay direktang makatutulong para maging stable ang presyo nito. Muli namang iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kanyang panawagang tapyasan ang value-added tax of VAT. Kapagdinig ng House Legislative Energy Action Development Council o Lead Council, sinabi ni Leviste na dapat na pumanig ang Kamara sa mayorya ng Kongreso na suportado ang pagpapababa ng VAT sa 10% mula sa kasalukuyang 12%. Iginit ni Leviste, may umiiral na demokrasya sa bansa at meron ding separation of powers kaya't hindi kailangan sumunod ang Kongreso sa boses ng iisa lamang na miyembro ng gabinete. Pinatutungkulan ng mambabata sa Executive Secretary Ralph Recto na manoy mariing tinututulan ang pagbabawa sa VAT noong panahon ng panunungkulan nito bilang kalihim ng Department of Finance. Matatandang si Recto ang nag-author ng Republic Act No. 9337 na nagtaas ng VAT sa 12% mula sa dating 10% noong nakaupo pa ito bilang senador. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo bang pati ho ang gaming sector dama na rin ho ang impact ng giyera sa gitnang silangan. Dama na ng Philippine amusement o Philippine gaming industry ang epekto ng mabilis na pagtaas ng presyo ng krudo sa aktibidad ng mga negosyo dulot ng giyera sa Middle East. Pag-amin ni PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco, ramdam sa operasyon ng PAGCOR at mobility sector ang epekto ng krisis maging sa mga progresibong bansa tulad ng Singapore, Macau, Estados Unidos, hindi rin nakaliligtas sa krisis. Ayon kay Chairman Tenco, hindi lamang gaming operators ang apektado ng krisis kundi maging ang local gaming industry stakeholder. Bilang tugon, nagpalabas na ng memorandum ang PAGCOR na nagpapaliban ng 2 buwan sa implementasyon ng bagong Minimum Guaranteed Fee o MGF para sa mga lisensyadong gaming operators. Ang MGF ay ang buwan ng singil sa mga Accredited Gaming System Administrators o mga GSAs na nakatakdang simulan sana ngayong Abril. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mag-showbiz na nga muna tayo dahil nambibigat na ho ng mga balita. Tambalang Sophia Pablo at Alan Ansay, pansamantala din? Maghihimalay. Detalye ng balita mga kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nag-showing na sa mga sinehan kahapon ang horror film na Huwag Kang Titingin ng GMA7 at Mentor Productions at ito bale ang first movie ng tambalang Sophia Pablo at Allen Ansay ng Kapuso Network. Pero ang latest sa nabalitaan namin pagkatapos daw ng pelikulang ito ay paghihiwalayin daw muna sila ng GMA7. May ibang project na raw na kung saan ay kasali si Allen pero wala si Sophia at si Sophia ay meron din na wala si Allen. Pero ang sabi ni Allen meron pa raw silang pinaghahandaan ni Sophia at iyon daw ang abangan natin ngayong taon. Si Sophia naman ay ayaw magkomento. Heto ang kanilang pahayag. Kami naman talaga ni Sophia, so ever since pa talaga. Kahit before pa na pumasok siya ng PBB talaga. Actually, sinabi ko pa nga sa kanya na kahit magka-love din siya sa loob, kung magustuhan siya kita. Naiintindihan ko yun. Ngayon naman kasi, kumbaga yung friendship namin, hindi talaga mawawala na yun. And part naman talaga ng trabaho namin na may maka-love din kita. Hindi po sure if I can talk about it, pero abangan nyo na lang because may plan yung management and abangan na lang. Pinag-handle po namin individually.
Yan ang pahayag ni Allen Ansay at Sofia Pablo. Todo naman ang suporta ng mga fans nitong Alfia Love Team at talaga namang ginasusan nila para makatulong sa promo ng pelikula nila. Kaya tingnan natin kung lalakas pa ito sa darating na weekend. Pero kung paghihiwalayin sila, ano kaya ang magiging reaction ng kanilang mga fans? Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang mga lakad natin ngayong araw nito, hindi kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Ha? Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 39 makalipas ang alas 4, 25 anyos na nanggahasa ng isang 38 anyos na babae sa Pilar, Bataan. So may lalim na sa inquest proceedings. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Labis-labis ang galit ng pamilya ng 38 anyos na biktima, kabilang ang kanyang asawa, anak at magulang habang nasaksiyan ang paghaharap ng suspect sa prosecutor office. Patay sa salaysay ng ina ng biktima sa DZRH News, naganap ang insidente pasado alas 5 ng madaling araw kamakalawa nang papasok na umano ang kanyang anak sa isang maliit na tindahan ng pagkain kung saan dito ito nagtatrabaho bilang tagaluto. Di umano'y sinundan ito ng suspect at nang makakuha ng pagkakataon ay kiniladkad papasok sa isang walang taong coffee shop sa lugar ang kanyang anak ayon pa sa ulat. Nang sumigaw ang biktima upang humingi ng tulong, paulit-ulit umano itong sinuntok sa bunganga leeg at iba pang bagay ng katawan upang patahimikin hanggang sa maisagawa ng suspect ang kamunduhan. Nang makakita umano ng pagkakataon ang biktima dahil umano sa kalasingan ng suspect, nakatakas ito at tumakbong walang saplot upang humingi ng tulong. Agad ito dinala sa ospital para sa agarang medical na atensyon. Samantala, mabilis namang naaresto ng mga otoridad ang suspect sa kanyang tirahan na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Bagamat nagpahayag na matinding galit ang asawa ng biktima at nagnanais na makaganti, napigilan ito ng mga pulis at ipinaalala na may umiiral na batas upang papanagutin ang suspect sa kanyang ginawang krimen. Danny Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabakikayungan sa maasukin natin dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Balikatan 41 exercises, isasagawa naman sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay ka agad, Jimmy. Magkakaroon ng isang press conference para sa opisyal na pagbubukas ng Balikatan 41 ngayong araw, alas 10 ng umaga, gaganapin ang aktibidad sa Joint Task Group Tacloban Headquarters. Pangunahan nito ni Colonel Rico Amaro, Assistant Division Commander for Operations ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, Captain Christopher Tataro, Chief ng Division Public Affairs Office, Janice Claire Canta, Chief Information Officer ng Tacloban City, at Police Colonel Noelito Hitigan, City Director ng Tacloban City Police Office. Ang Balikatan 41, isang joint military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos, naglalayong palakasin ang koordinasyon at handaan sa depensa at disaster response ng dalawang bansa. Malaga rin ang pagsasanay na ito upang higit na pabuti ang handa ng mga sundalo sa pagharap sa mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pang emergency. Sa mamagitan ng naturang training, mas mapalakas ang kakayahan ng militar na tubugon sa mga krisis at maprotektahan ang mga mamamayan. Ang Balikatan 41 isang regular na ehersisyong militar na sumisimbolo sa matibay na alyansang Pilipinas at Estados Unidos. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Matapang na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyong lumalabas kaugnay na nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice at tinawag niya itong isa ng mini trial.
Sa isang opisyal na pahayag na nilabas ng OVP, mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang mga akusasyon na may tumulong sa kanya para makapagtapos ng abogasya. Direktang tinukoy ni VP Inday ang isang hindi pinangalalang individual na tinawag niyang bar planker at kidnap suspect na nagpahayag na kailangan niya ng tulong noong siya ay nasa law school pa. Ayon kay VP Inday Sara, natapos niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap at kailanman hindi humingi ng espesyal na konsiderasyon sa mga grado mula sa kanyang mga propesor sa San Sebastian College Recolectos, College of Law. Ayon sa Vice Presidente, nagtapos siya noong 2005, kagad na kumuha ng bar examinations ng September ng taon ng 2025 din at agad namang nakapasa sa unang take kung saan nakakuha siya ng 80 GWA. 5 puntos sa mas mataasan niya sa minimum na grado. Hindi rin pinalampas ng Vice Presidente ang mga miyembro ng Kamara, partikular na ang kampo ni Ramil Madriaga, at inakusahan ng mga ito ng kawalan ng kakayahang magsabi ng katotohanan at makasunod sa batas. Idinagdag pa ng Vice Presidente ang nasabing mini-trial ng Committee on Justice ay replikasyon ng ilang miyembro nito sa pang-abuso at korupsyon. Banat pa ng Vice Presidente, ang kasalukuyang impeachment proceeding ay nagmabalot ng mga aligasyon ng suhulan sa loob ng Kamara tulad umano ng naunang kaso ng impeachment. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, ibinaling ni Duterte ang sisi sa administrasyon hinggil sa nararanasang price crisis o krisis sa presyo ng mga bilihin. Punto nito, hindi kakulangan ng resources ang dahilan ng paghihirap ng taong bayan, kundi ang paggamit umano ng pampublikong pondo para sa political maneuvering upang iwasan ang pananagutan sa itinuturing niyang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng bansa. Sa ngayon ay wala pang opisyal na tugon ng liderato ng Kamara at ang Malacanang hinggil sa naging pahayag ng Vice Presidente. Nagsalita na rin ang asawa ng may-ari ng Nomo Basho Resto Bar sa Tomas Morato sa Quezon City na si Attorney Edward Chico. Matapos madawit ang pangalan ng kanilang resto bar sa affidavit ng nagpakilalang bagman at dating aide ni VP Inday Sara na si Ramil Madriaga. Sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, tinukoy nito ang nasabing resto bar na nagsilbi umanong meeting place o lokasyon kung saan umano inabot ang large dark duffel bag na pinaglagyan daw ng aabot sa 35 million pesos na confidential fund na ipinahatid umano ni VP Inday Sara. Sa Facebook post ni Atty. Chico, nilinaw nitong wala silang kinalaman sa nasabing transaksyon kasabay ng pag-iit na ibang itsura ng kanilang resto bar sa inilarawang lugar ng affidavit ni Madriaga. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, ang sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomo. Sa liit ng Nomo, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomo sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita niyo po may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Paglilinaw pa ni Atty. Chico, hindi nagsisilbing tambayan ng mga tao ni VP Sara ang kanilang resto bar bagamat may ilang mga kilalang personalidad na nakapunta doon. Paberong hinikayat din ang abogado ang publiko na bumisita sa kanilang negosyo para tikman ang kanilang masasarap na putahe at makausap din ang kanilang mga empleyado at mga loyal customer. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita Wala akong pakialam sa impeachment Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko Ngayon sa maniwala at kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan nyo na lang kami sa Nomo kasi masarap yung pagkain namin. Hindi ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain nyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin nyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate. Pati yung mga loyal customers namin can actually talk. Yun lang po. Maraming salamat po. Pinabulaan na naman ni Senator Amy Marcos sa malagasyon ni Ramil Madriaga na may kasunduan naman ang kampo ng Duterte at Marcos na term sharing sa pagkapangulo noong 2022 national elections. Ayon kay Manang Amy, bilang isa sa mga saksi sa naging negosasyon noong binubuo pa lamang ang unit team, responsibilidad niyang itama ang baloktot na kwento ni Madriaga.
Iginit pa ng senador ang mahalagang manggaling mismo sa Pangulo ang paglilinaw upang hindi na lumaki pang isyu na nagdudulot na ng kalituhan sa publiko. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan hindi naman totoo. Pinabulaanan na rin ng Pangulong Bongbong Marcos ang manoy term sharing agreement nila ni BP Inday Sara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang personal knowledge ang Pangulo hinggil sa naturang kasunduan. Iginiti Castro, hindi na mangangampanya ang Pangulo para lamang ibigay sa iba ang posisyon. Kasabay nito, tiniyak ng opisyal na patuloy ang pagtatrabaho ng Presidente at tatapusin ito ang kanyang termino. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Pinuweltahan naman ni dating Ombudsman Samuel Martires ang naging testimonya ni Ramil Madriaga na isa siya sa munoy mga tumanggap ng pera mula sa confidential fund ni BP Inday Sara. Ayon kay Martires, tila naging delusional na si Madriaga dahil sa tagal nito sa pananatili sa kulungan. Kaugnay nito nakiusap si Martires kay Madriaga na mag-isip-isip at wag basta-basta magpapadigna sa tinatawag nitong handler ng testigo. Kung patingin ka sa psychiatrist, you might be suffering already from delusional Nakakaroon ka na siguro ng delusions dahil sa pagkakakulong mo. Kaya naniniwala ka na yung mga sinasabi mo ay totoo. Pakiusap ko lang sa iyo, Ramil, pakabait ka lang dyan sa kulungan, matuto kang magdasal, matuto kang magsabi ng totoo. At matuto kang magsabi doon sa nagdidikta sa iyo na tigilan na yung masama. Wala namang masama pag nagbagong buhay ka Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Baka pabalik na ho kayo ng bansa. Abay, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa mga sakahan sa lalawigan ho ng Quezon. Kaya nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ay sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kapakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ay, teka muna. Stampi ka lang, si Sherwin muna. Sige, si Sherwin daw muna. Sherwin, may huli na. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Ito na nga ang ating winners sa DZRH Malacash promo kung saan huling-huli natin na nakikinig ng radyo. Kung si tatay, pangalan niyo po? June Arante. Si tatay June Arante. Arante ay naniniwala sa kasabihang Iperbeset. Hindi, iba yan. Ito yung kasabihan mo, bawal ang... ano ba yung nakasabi? Ikaw na. Bawal ang... Bawal ang... Bawal ang dura, pangit tingnan. Jun, palitan mo yan, Jun. Jun, palitan mo yan, Jun. Palitan mo yun. Lagyan mo na, ang mga dumudura, pangit. Wala ang dudura dyan. Yes, sir. Kasi naglalagay ka ng mga ganyang kasabihan sa may bahagi ng tindahan mo. Oo, tama lang naman kasi may ibang mga bastos, may mga freedom of speech Sakit ang kinahihinatnan kapag may ganyan na mga ugali na kung saan-saan na dumudura. Oo. Sige, mamigyan na tayo ng premyo, Sherwin. Wala siya masabi talaga. Pero dahil nahuli ka namin nakikinig sa DZRH, sino pa po rito mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Sir Angel Palmones. Kuya Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Ayan. Salamat po, Sir Angel. Parang ang lungkot ni Sir Jun. Sir Jun, smile. Kulang yung 1,000. Ayan, meron na. Smile na. Okay. At Kuya Jun, kailangan masagot mo ang ating word of the day para makuha ang ating medium component.
Effervescent. Effervescent, mabula. Dahil dyan, ako mong ating medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan, at syempre meron pang grocery mula naman yan sa ACS at sa DZRH, at ang ito na effervescent, pinakamalaki, pinakabago, pinakamabula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Say Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan, isusuot mo na kagad ang pinakabago disenyo na DZRH t-shirt na minamodelo ng kapitbahay yung may pinakamalalim na dimple. Thank you. Imik pa rin? Oo, wala pa rin imik. Oo. Ayan, tahimik sa bahay, Sir John. Sir John, thank you. Salamat po. Ayan. Maraming salamat, Sir Angel. Ayan. Okay, walang anuman. Anong probinsya mo, Sir John? Negros Oriental, sir. Asa na sa Negros Oriental? Sa Balyahermoso, malapit sa Canlaon. Kundi ka, manggaranon di ka. Dili, sir. Oh, manggaranon sa utang ba? Manggaranon sa amigo. Pila bata mo ha? Sara, sir. Isa lang. Parang hindi ka kontento ba na isa lang? Parang gusto niya yata ani. Dagdagan. Tama na, sir. Ayaw na, mahirap ang buhay. Sige, halong John. Thank you. Salamat, Sir Angel. Okay, maraming salamat. Ako maraming salamat, at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Mahal Cash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Ay, Sherwin, tinatanong ni Jody, yan daw bang mga kasama mo ay mga staff ng DZRH? Hindi po. Mga kamag-anak po ni Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Alam bang bayan ng talent fee? Hinugot niya yung mga kamag-anak niya. At teka muna, 82 na families ang apektado ng sunog sa Tondo, Maynila, at meron pang 2 sugatan. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Umabot sa 82 pamilya o 225 individual ang naapektuhan sa sunog na sumiklab sa Sevilla Street, Barangay 121, Tondo, Maynila kagabi. Ayon kay Manila Social Welfare Department Director J. Reyes de la Pente, batay sa final report ng District Welfare Office 1, nagsimula ang sunog bandang alas 7:40 ng gabi, tuloy na apulan ng alas 9:49 ng gabi matapos umabot sa ikatlong alarma. Nasa 60 kabahayan ang tuluyang nawasak habang 22 naman ang bahagyang napinsala. 2 individual din na nasugatan sa insidente, kabilang dito ang isang senior citizen na babae na nagtamo ng minor burn at isang lalaking nasa 8 gulang naman na nagtamo ng first degree burn. Patuloy namang inaalam ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi na sunog na tiling undetermined. Agad naman nagsagawa ng validation at assessment ang Manila Social Welfare Department Response and Management Unit kasama ang District Welfare 1 Office 1 upang maiatid ang kinakailangang ayuda sa mga apektadong residente. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Samantala, 3 gas station sa Metro Manila tumangking makilahok sa 10 peso fuel subsidy program. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tumanggi ang 3 gas station sa Metro Manila na makilahok sa 10 litrong fuel subsidy ng administrasyon. Ayon kay Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau, sisilipin ng kagawaran kung anong dahilan ng hindi na pinangalanan ng mga gas station. Bukod sa 3, isa rin ang nag-excuse muna dahil ginagawa umano yung kanilang gasolinahan ngayon. Sabi ni Abad, 48 mula sa kabuang 52 gasoline station sa Kalakang, Maynila ang accredited na ngayon. 6 na rutaan niya ang aprobado ng LTFRB na mapasama sa Phase 1 ng programa sa rehiyon. Pakinggan natin. Onboarded lahat ni Land Bank would be 48 gasoline stations in total. 3 ho yung nag-decline
At yung isa, nag-excuse din muna dahil under repair yung kanyang gasoline station at baka mahirapan siya mag-accommodate. But we will look into the 3 who declined para makita ho natin ang reasons why they did not participate nitong program. Umaasa naman sa Energy Secretary Sharon Garin na mapalawig pa ang programa sa buong bansa sa dulo ng buwan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! 58 makalipas ang alas 4, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Sabi nga ho ng mga dalubhasa, mas maganda 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po ay may mga concerns, mag-text kayo sa 0931-033-2871. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo, yung 30 capsules, sa alim ng Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. From runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981, Series of 2025. Mahalagang paalalang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Lian Loreto mula sa Pag-asa, makakausap muna natin. Ma'am Lian, magandang umaga. Yes po, magandang umaga po Sir Angel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon ay inaasahan natin yung patuloy na epekto nitong ridge o extension ng high pressure area na magdadala po ng mas mababang mga chance ng mga pagulan at magiging mainit din ang ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Although other parts of the country po, dito po sa may Visayas and Mindanao, mataas naman po yung chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At aside po dito, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa mga baybaying dagat ng ating bansa. Although may binabantayan nga po tayo na bagyo na nasa labas ng ating PAR, itong si Typhoon Sinlaku, na hindi na natin inaasahan na papasok ng ating PAR at hindi din direktang makakaapekto sa ating bansa. At aside po dyan, dito naman po sa heat index natin, sa Metro Manila, possible hanggang 37 degrees Celsius at pinakamataas naman po sa Maydagupan City, Pangasinan at Cotabato City, Maguindanao hanggang 41 degrees Celsius. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga. Maraming salamat, Lian Loreto mula po sa Pag-asa. Yun linaw, very clear ang ating skies kaya mainit ang panahon. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpapatuloy pa rin ang giyera at krisis sa Middle East at kasabay nito ang kaliwat kanang daing mula naman sa iba't ibang sektor sa bansa. Pero hindi na ito bago sa ating Pangulo at gaano man karami ang mga apektado, nakikita naman natin kung gaano din kaaktibo ngayon ang Pangulo. Habang ang ilang sangay ng gobyerno takot sa init ng araw, nagkukubli sa loob ng opisina, tuloy-tuloy naman ang aktibidad ng Pangulo para makisalamuha, makibahagi at direktang mag-abot ng tulong sa mga mamamayan. Sabi nga po ang Pangulong BBM is a president who is not afraid to roll up his sleeves to get the job done. Sa mga aktibidad ng Pangulo, makikita na siya mismo tinitingnan ang ayos ng mga proyekto, sino-sino ang nakikinabang, na-deliver ba ang impact ng programa, at mapapagaan ba nito ang buhay ng sambayanang Pilipino. Sa mga nakalipas na linggo, ang daming pagkakataong lumabas mismo ang Pangulo. Inakyat po ang Mount Kamuning at ang bagong Kamuning Footbridge. Bumisita din sa mga rural health center, lalong-lalo na dyan sa Isabela para alamin ang mga programang pangkalusugan. Nagpunta rin siya ng Camarines Sur sa Isabela, sa Nueva Ecija, na mahagi ng tulong para sa post-harvest facility sa mga buhay na mga magsasaka. Umikot din at nakapagdialogo sa mga negosyante at mga leaders ng mga business community. Hindi daw kasi style ng Pangulong BBM ang magpatawag ng maraming meeting.
Ang gusto niya, nakikita, naririnig at nararanasan mismo kung anong nire-report ng kanyang gabinete. Sabi nga, hindi puro ngawa. Dapat merong gawa. Hands on the deck. Hands on deck. Ayan, ha? Kaya nga ang hamon ng presidente, doon sa mga nagsasabing may sakit siya, samahan siya sa pag-gym. Magandang umaga, Pilipinas! Challenge accepted. Asa na? Ay? Come on! Tinapay para almusal, malunggay, Ayan. Malunggay, pandesal. Masarap ba ito? Ayan. Masarap ba? Sige, Malu! Ang aking dance instructor. Mainit at sobrang healthy pa, isa sikaw. Lamig kayo, busog kayo, misisigi lang o palugong, lamig kaayo. Partido yan, ha? Nakaupo pa, ha? Urot niya, isa kasakaw, si Victus no. Ang hirap pala na ginagawa ng presidente. Everyday mga piog magmaylo, init ka pandesal kayo, malunggay pandesal okay kayo, wala ni pili ko binato, butagog hapon okay kayo. Nakatayo. Malunggay pandesal. Hindi pwede, alam mo namang may rayuma ako, pambihira naman kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon nga po ay Thursday, April 16, 2026. Balik tayo sa mga balita. Top or most wanted person, regional level. At tapuan sa municipal level sa Rosales, Pangasinan. Arestado naman sa South Cotabato. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-checkamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. 5 taon ding singkad na nagtago sa batas ang suspect na isang construction workers na residente ng Rosales, Pangasinan na naharap sa kasong rape patay sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Cabakungan. Kasama ng kanyang mga tauhan ang tantangan pulis sa South Cotabato nang arestuin ang suspect sa kanyang pinagtataguan. Ang pagka-aresto rito ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Rosales RTC Branch 53 sa kasong rape with minor na may petsang March 17, 2021 with no bail ban recommended. Sa ngayon nasa kustodiya ng Rosales Police Station ang suspect at pag naglabas ng commitment order ang hukuman, ililipat na ito sa BGNP Balungaw. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, posibleng muling makipagnegosyasyon ng Amerika sa Iran ngayong linggo. Sana naman matuloy. Ito'y matapos na hindi magkasundo ang Iran at ang US sa halos 21 oras na negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Naglalayon sana ang resolbahin ng sigalot sa Middle East. Sa panayam ng New York Post, sinabi ng US President na nais nilang ituloy ang pakikipag-usap dahil sa posibleng mga development. Kinumpirma rin ng opisyal mula sa Gulf, Pakistan at Iran ang posibilidad ng pagbabalik ng negotiating team sa Pakistan ngayong linggo. Samantala, nagpahayag din ang kahandaan ng Israel at Lebanon para naman sa direktang negosasyon. Pangulong BBM isinulong naman ang joint oil stockpiling sa ASEC Plus Summit. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bansang kasapi ng ASEAN at iba pang karatig bansa na pag-aralan ang joint stockpiling ng langis sa gitna ng mga hamon sa enerhiya dulot ng Middle East crisis. Sinabi ito ng Pangulo sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit sa paanyaya ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanai. Sa kanyang intervention sa pulong, inirekomenda ni Pangulong Marcos na gamitin sa pag-aaral ng joint oil stockpiling ang research ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia para maipagpatuloy sa negosasyon hanggang sa implementasyon. Nanawagan rin ang Pangulo para sa agarang activation at pagpapatupad ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, Coordinated Emergency Response Mechanism. Ayon kay Pangulong Marcos, masusubukan ngayon ang umiiral na mga mekanismo at handaan niya ang Pilipinas na maging host o co-chair ng unang full-up sa emergency simulation exercise.
Binanggit nito na sa ilalim ng APSA ay itinatag ang mga pamamaraan para sa coordinated emergency responses, emergency supply sharing at joint oil stockpiling. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Led. Samantala, kasado na sa susunod na buwan ang pagdating ng 22,000 metric tons ng LPG. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, kinontrata ito ng Department of Energy sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company. Iginit ni Sales, inaasahan darating mga ito sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo para sa karagdagang stocks. Pagtitiyak pa ng mga opisyal, hindi na sila tumitigil sa paghanap ng alternatibong sources para mapataas pa ang inventaryo. So they've just signed for 22,000 metric tons of LPG. So ang delivery window nitong cargo is sometimes second to third week of May. So magkakaroon na rin tayo ng konting buffer stock sa LPG, but they are also continuing to look for other sources. Magandang umaga sa mga taga-Hirona, Tarlac. Posibleng magkaroon muli ng panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, ito'y dahil o batay sa 2 araw na trading kung saan nakita ang bahagyang bumaba ang presyo ng lokal na langis o ang presyohan ng langis sa global market sa kabila ng US blockade sa Strait of Hormuz. Sabi ni Sales, kung magpapatuloy ang ganitong market reaction, maaari maging stable ang presyuhan at magkaroon ng susunod pang tampyas presyo. Gayunman, nilinaw ni Yusek Sales na may 3 araw pang trading sa world market na magdidikta ng price adjustment at maaari pang magbago ang pagtaya. Apparently, yung market is not pricing that in. Medyo bumaba pa yung map. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Nananatiling naka-alerto ang Philippine National Police sa ikalawang araw ng nationwide transport strike ngayong araw. Ito naman ang tiniyak ng PNP Chief na si Jose Melencio Nartates Jr. Matapos ang mapayapa at maayos na unang araw ng kilos protesta ang inulusad ng mga grupong Manibela at Piston, kaugnay pa rin ang krisis sa langis. Ayon kay Nartates, walang naitalang anumang untoward incident na may kaugnayan sa tigil pasada. Hearing naman ng Senate Blue Ribbon Committee suspendido ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond Datpan sa Aris 28. Raymond, good morning. Suspendido ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi nare-report sa plenary ang nilalaman ng partial committee report sa investigasyon sa flood control anomaly. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng komite. Sabi ni Lacson, bahagi ng proseso ng legislation na dapat ay may lalabas na committee report. Maliban sa Senate Blue Ribbon Committee na maring magrekomenda ng paghahain ng kasong kriminal. Sa kanyang partial report, inirekomenda na kasuhan at iporsige ang investigasyon sa ilang mga kasamaang senador hinggil sa maanumalyang flood control projects. Hindi inaasahan ni Lacson na may miyembro ng Senate minority na lalagda sa kanyang partial committee report. Tiwala pa rin ito na makakuha ng dagdag na 5 signature mula sa majority para mai-report sa plenary ang Senate Blue Ribbon Committee partial committee report. Kasama niyang naunang lumagda sa report sina Senador Pam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa ika-4 ng Mayo. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping. Ang tanong din natin, bakit parang natigil na rin? May committee report na ba yung tungkol ho doon sa letter of authority? Ayon sa mga law na inabuso din ho ng ilang mga taga-BIR noon. Kasi balita namin, Senator Ping, bagamat ito'y nakansela na, kinansel na ni Secretary Frederick Go at saka ni Commissioner Mendoza, may ilang mga bugoy ha.
Pilit na hinihimok ho yung kanilang mga tauhan na maghanap daw po ng mga auditor, mga auditor at saka mga Chinese businessmen, particular Chinese businessmen, Chinoy, na gustong mag-settle nung kanilang mga lowa. Anong gusto nyo? Paano isi-settle? Kansilado na nga eh. Ngayon, kung nakansila man, hindi na rin pala po pwede mag-issue basta-basta. Kasi dapat isang lowa lang ang dapat na-issue sa bawat negosyante. Tsaka dapat yan ang saklaw mga 3 years. Kasi hindi na po pwede yung mga 10 years ago. Ayan, Senator Ping. May mga bugoy dyan ha, na sayang lang, hindi natin may may recorded na instruction, kaya lang hindi ganun ka-audible eh. Pinapaayos pa natin, para baka sabihin ninyo, nagkikwentong kotsero lang tayo dito. Hindi po. Meron ho talagang gumagawa ng hokus-pokus, ha. Maawa naman kayo sa taong bayan. Maawa naman kayo sa mga nagbabayad ho ng taxes. Mga resibo at iba pang dokumento sapat para mapalakas ang kaso ni BP Inday Sara kahit walang testimonya ni Madriaga. Ito naman ang babalita sa atin naman ng Milky Rigonana. Richard Manamilky, good morning. Mananatiling malakas ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kahit wala ang testimonya ni Ramil Madriaga. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa lang bahagi ang testimonya ni Madriaga sa kabuang usapin na dapat harapin at sagutin ng Vice Presidente. Sabi ni Chua, kung sinasabing malakas ang testimonya ni Madriaga, mas mabigat ang iba pang issue kaya nang hindi pa na ipapaliwanag na 125 million pesos na confidential funds, mga bogus recipient gaya na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa. Samantala, sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa April 22, bubusisiin naman ang tungkol sa umunoy unexplained wealth at SALN ng Vice Presidente at mister nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! 4:15 ang oras sa buong kapuluan. Para ho sa mga may lakad, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa ating mga kumadronang nagtitipon-tipon ngayon dito po sa may bandang Pasay. Sa convention nila kahapon, nag-umpisa na yung mga miyembro ng Philippine League of Private and Government Midwives. Ayan, alam nga na, Asik Cecil, i-text mo nga sa amin kung gaano karami ang mga delegates na dumating. Fire volunteer manoy hinarang habang rumiresponde sa sunog, nagpakilalang pulis. Siya ngayon ang iniimbisigahan. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Iniimbestigahan na ng aksidente kung saan umaliya inarang ang isang fire volunteer habang nagre-responde sa naganap na sunog sa Tondo, Maynila kagabi. Ayon sa ulat, isang volunteer ng Manila Department of Social Welfare Disaster Response Unit na tumutulong sa mga emergency operations sa lungsod. Sa video na hawak na ni MDSW Director J. Reyes de la Fuente, makikita umano ang komosyon na sa makitid na kalsada habang dumaraan ng mga responder. Sinasabing hindi agad pinadaan ang volunteer team sa gitna ng emergency response. May allegation din na isang lalaki ang nagpakilalang pulis at umano'y magbubunot pa ng baril habang nakikipagtalo sa mga responder. Binigyan din ni De La Fuente na mahalagang magbigay daan sa lahat ng emergency vehicles at responder, lalo na sa oras ng sunog upang maiwasan ang paglala ng insidente. Hiniling ni De La Fuente na magsagawa na mas malalim na investigasyon ng Manila Police District upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot sa insidente.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Team mula sa Provincial Government ng Bataan naglunsad ng benchmarking sa Northern Samar para pag-aralan daw po ang pagpapatupad ng programang pangkalusugan ng lalawigan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nandito ngayon sa probinsya ng Northern Samar ang team mula sa Provincial Government ng Bataan upang pag-aralan ang health consignment mechanism na pinapatupad ng Provincial Government ng Northern Samar na nagpapabilis at nagpapababa ng gasto sa serbisyong pangkalusugan na kasalukuyang ipinapatupad ng Northern Samar Provincial Hospital. Ito ay ang kanilang benchmarking activity sa polisiya at governance innovations ng Provincial Government sa health facilities. Ang probinsya ng Bataan ay pangalawa sa naglunsad ng kanilang benchmarking sa programang pangkalusugan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa ulat ng Provincial Government ng Northern Samar na una dito, ang Sarangani Province noong nakaraang taong 2025. Ang team mula sa Bataan ay binubuo ng Provincial Health Officer ng Bataan, Provincial Treasurer, Provincial Budget Officer, Provincial Accountant, Internal Auditor, PGSO at PGO, Back Chair at iba pang personnel. Malugod na tinanggap ang team ni Northern Samar Governor Harry Sungchuan at ng Provincial Health Officer. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. May buntag sa mga taga Cebu o mga taga Davao. Magandang umaga kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ay, Justice Max De Leon, good morning. Yan din kay Justice Energito, kay Justice Raul Villanueva, Ma'am Sally. Kay Chief Justice Alex Gismundo. Ano pa mga justices ng Justice Rosario, maaga din gumigising. Alam ba ninyo si Sharon Cuneta at saka si Barbie Fortesa magsasama sa pelikula? Yan ang may babalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Dati ay blind item. Sumunod, napapag-usapan na. Pangatlo, pinangalanan na. Ang issue ay ang paggawa nitong si Sharon Cuneta na bagong proyekto na ang mga kasama ay isa sa mga bida at kilala sa GMA. Eto na nga, lumabas ang iba't ibang pangalan. Nariyan si Bianca Umali, nariyan kung sino-sino, but the end of the day, ang makakasama pala ni Sharon ay si Barbie Fortesa. Well, tuloy na nga ang proyektong pagsasamahan ni Sharon Cuneta at Barbie Fortesa na may titulong Honor the Mother. Well, marami ang excited dahil sa kauna-una ang pagkakataon ay magkakasama ang mega star at ang ipinagmamalaking star ng GMA. Kaya isa tayo sa mga tututok kung ano ang susunod na mangyayari sa proyektong ito. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga, Pilipinas! 21, makalipas ang alas 5 na umaga. Makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong, sa Macau at sa Taiwan. Sa mga suki natin sa Taipei, at doon sa masima natin, ingat. Hindi talaga safe ang dumaan sa Strait of Hormuz. Huwag ipilit, Kung pabalikan ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate, ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at mga sakahan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935, yung pong kanilang naipoproduce sa cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants yan, Yung iba pang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin, sa bawat bili natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin,
pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Spring, Texas, US of A. Ay, sa mga taga San Diego, California, good morning. Magandang umaga din po kay Ombudsman Sam Martires. Justice, good morning. Kumusta na po kayo, ha? At sa mga suki ho natin dyan po sa BIR. Binati na natin. Pinalakas pa ng Philippine National Police ang kanilang presensya sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Ito yung upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng 10 peso per liter na fuel subsidy sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., naglagay na ang mga help desk sa mga piling gas station upang agad na matugunan ang mga reklamo at pangangailangan ng mga benepisyaryo. Umarangkada naman ang service contracting program ng pamahalaan simula kahapon. Naglalain itong magbigay ng 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney driver na nasa ilalim ng libreng sakay program. Ayan, dapat talaga mabantayan natin. Hindi na magpapakampante ang Department of Energy kahit may commitment ang Iran. Napapayagan ito ang Pilipinas na dumaan sa Strait of Hormuz para makapag-angkat ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bukod sa Gitang Silangan ay maaari din namang mag-import ng langis mula sa mga oil companies sa South Korea, Japan at Russia. Pag-amin ng kalihim, sa ngayon, mahirap pa rin dumaan sa Strait of Hormuz sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. I think it's the risk na nare-nervyos yung mga oil companies natin or any other company would order there kahit safe passage ka. Kasi baka ng bomba, insurance pa, kaya transportation, expensive. Lucky enough, we have access. May ibang sources. Start na tayong kumausap lahat ng ambassadors, kinausap natin. Nag-explore na tayong ibang kanto. Samantala, personal na ininspeksyon naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang dalawang malaking fish port project sa Surigao City, isang pagpapakita ng inisiyatiba ng pamahalaan upang i-modernize ang mga infrastruktura sa pangisdaan, patasin ang kita ng mga magsasaka, ang mga mangingisda at palakasin din ang food security sa Northern Mindanao. Binisita ni Secretary Chu Laurel ang proyektong isinasagawa sa Barangay Washington kasama si Acting General Manager Attorney Glenn Pangapala ng Philippine Fisheries Development Authority. Bahagi ang proyekto ng pagpapaunlad ng Surigao City Fish Port at ito ipatutupad sa 2 phases. Ang phase 1 nagkakahalaga ng 193 million pesos at nasa 56% na ang completion. Ayon kay Secretary Chu Laurel, mahalaga ang modernization ng mga fish port natin upang mapahusay ang kalidad ng produkto at mabawasan ang post-harvest losses. Isang matagal ng hamon sa mga pamayanang baybayin. Pinangunahan din ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang groundbreaking ceremony para naman sa Farm to Market Road Project na nagkakahalaga ng 365.9 million. Naglalain itong paularin ang logistics sa agrikultura at palakasin din ang ekonomiya sa mga kanayunan, lalong-lalo na sa Hilagang Silangang Mindanao. Ang NRJ Trinidad Mabini Farm to Market Road Project ay pinatupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP na may pinagsamang pondo mula sa World Bank, Department of Agriculture, Local Government Unit ng Surigao City at isinagawa na ang mga civil works sa target itong makumpleto sa 2027. Ang haba po nito, 6.51 kilometers at kabilang sa proyekto ang 6.32 kilometers na Portland Cement Concrete Pavement at 3 tulay. Ito yung Togonan, Lower Sangay at Anomar Bridge. Ang haba nito, 61 linear meters. Kapag natapos, direktang iuugnay ng kalsada ang 10 barangay sa Surigao City at mga kalapitbayan ng Sison, kung saan makikinabang ang mahigit sa 2,800 na mga kabahayan, kabilang ang 1,245 na pamilyang magsasaka.
Idinisenyo po ang infrastruktura upang matugunan ang matagal ng inefficiency sa value chain ng niyog na pangunahing produkto ng rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng koneksyon mula bukid hanggang pamilihan, inaasahang malaki ang mababawas sa gastusin sa transportasyon, post-harvest losses at pagkaantala ng mga pagbebenta. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture nitong Miyerkules, April 15, ang pagpapatupad ng 10 billion peso cash assistance program para naman sa mga magsasaka at mga mangisda na nahaharap sa tumataas na gastusin sa produksyon at sa mga inputs, lalong-lalo na ng fertilizer. Isang hudyat para sa agarang intervensyon habang nananatiling pabago-bago ang presyohan ng langis sa world market. Pinondohan sa ilalim ng Republic Act 12314 o ang 2026 General Appropriations Act, ang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program ay magbibigay ng 2,325 pesos sa mahigit 4.17 million beneficiaries sa buong bansa. Pinangunahan ng DA ang implementasyon nito, nakatuon ito sa mga rice farmer na may sakahang 2 hectares pababa. Mga magsasaka ng mais, mga magsasaka ng tubo na nakarehistro naman sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Ganyan din yung mga mangingisdang nakatala sa National Program for Municipal Fishing Vessel and Gears Registration o BOAT-R. At saka pati na rin yung iba pang mga nasa sektor ng agrikultura. Ayon. Iniroll out ang naturang programa sa tulong ng iba't ibang LGU at mga farmers organization habang patuloy na pinipiga ang pagtaas ng presyo ng krudo, ang kita ng mga magsasaka at mga mangingisda, kung saan mahalaga ang produktong petrolyo sa pagpapatakbo ng makinarya, mga irrigation pump at mga bangka. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na agad makapagpasok ng pondo sa mga komunidad at mga kanayunan, maiwasan ang pagkantala ng produksyon ng pagkain. Binigyan din ni Secretary Laurel ang agarang pangangailangan ng intervention kasabay ng pagkilala sa limitasyon nito ay isang epektibong hakbang para magkaroon ng lifeline ang mahigit sa 4.1 milyong Pilipinong magsasaka at mga mangingisda na apektado na matinding pagbabago sa presyo ng krudo. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Unified Regional Response sa nararanasang energy crisis. Sa mensahe ng Pangulo sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit, sinabi nito na walang anumang bansa sa Asia ang kakayaning tumindig mag-isa sa paglaban sa pandaigdigang energy shock kung kaya't kailangan ang pagkakaisa o unified action. Pag-amin ng Pangulo, naramdaman agad ng Pilipinas ang epekto ng pagkaantala ng supply ng langis kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5. Daming may birthday ngayon ha. 45 makalipas ang alas 5 ng umaga. Happy birthday kay MMDA Chairman Don Artes. Aba, birthday din ngayon ni Helen Quintos. Helen Quintos, happy birthday ha. Teka muna, balikan muna natin si Edwin Duque. May update siya dito po sa sanitary landfill pa rin na susunog. Ano ha? Edwin, anong latest dyan ngayon? Edwin? Wala si Edwin. Wala pang makapagsabi sa ngayon kung ano ang totoo at hindi sa mga nisiniwalat ng confessed bagman na si BP Inday Sara na si Ramil Madriaga. Tugon ito ng Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro sa hamon naman ni Senator Amy Marcos sa kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos na itama ang kasinungalingan, partikular na usapin ng term sharing. Kaugnay nito, kinestyon ni Castro kung ano alam ni Senator Amy sa katotohanan. Iginiit na mainam sa ngayon na marinig ang sasabihan ng sino man tatayong testigo sa impeachment case ng Vice Presidente. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon ang kung ano ang katotohanan at kung anong sinungalingan. Pero para po kay Congressman Joel Chua ng Maynila, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mahalaga yung ginawang pag-waive ni Ramil Madriaga ng kanyang bank secrecy.
para mabusisi o matingnan ng Committee on Justice kung totoo bang may mga cash transfers na ipinadaan sa kanyang mga account patungo sa o para mapakinabangan ng mga Duterte. Ito daw ang magpapatotoo kung may mga pumasok ngang mga pera doon sa kanyang account. Kagaya ng kanyang sinabi, ginamit lang daw ho siya bilang dummy. Kung saan may mga transaksyon na ginamit siya at pinadaan sa kanya sa account niya ang pondo. Ilan daw dito mga malalaking account na ginagamit na pang-launder ng pera. Ito ho ay batay sa kanyang naging testimonya sa House Committee on Justice. Nung pirmahan ho ni Madriaga ang bank secrecy waiver, nag-authorize na kagad ito sa panel na i-check ang lahat ng mga transaction records ng 6 na bank accounts na nakalista dun sa naturang affidavit. Ayan, ha. Ito na po kasing mga bank account na ito, talagang pinabuksan ng mga close associates ng mga Duterte para pagdaanan ng milyon-milyong mga piso mula sa pondo ng gobyerno at ito'y inilabas, dinala sa mga safe houses ng dating Pangulong Digong Duterte. Ang nag-utos daw po nito ay si Mayor Digong. Ayan, ha. May mga binanggit kasi doon sa hearing So kapag ito nga daw po ay nabuksan at nakita yung trail, doon natin malalaman kung totoo ngang may mga pumasok na pondo, o pinakinabangang pondo, nawala sa pondo ang Vice Presidente. Sa tulong din daw po ng kanyang mga security personnel na sina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Hintayin natin kung ano bang isinasaad ng mga naturang bank account. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan muna natin si Edwin Duque sa sunog ho dyan sa Navotas. Edwin. Ay po taga-Google dahil nga itong Bulacan ngayon at kapitod ni Bulacan Google ang sentro na atintuhan nag-abit na araw ng puso. Wala sa nasunod at ating sekretary na pinagkapitaan ay una nang nagpadala ng tulong ang nabuta sa news nag-abigas sa Bulacan. Dahil sa tala ng Ubanto Google ay may 10,000 ang residenteng naapektuhan at ilan dito ay nagkakasakit at ang ilan naman ay ayaw na bumalik sa kabilang tahanan. Ay naman gano'n yung ko, nagpadala na sila kahapon ng bigas bilang tulong sa mga residente na iba't lakat na direktang naapektuhan ang usok mula sa nasusunog na nabutas sa Rentari Lapil. Ito man ay bilang tugon sa pinangakot tulong kay Ubanto Mayor Leonardo Paleta. Naunang binisita upang pag-usapan yung konkretong aksyon na kanilang isinagawa upang mapapula ang sunog sa naturang Lapil. Napagabang mula kay Mayor Paleta na may 3,000 pamilya wala sa 4 na barangay sa Ubanto ang lubhang naapektuhan ng usok na nagdala pa sa Lapil. Kaya panghapon ay 3 litong sa ating ginastid na 5 kilo ang isinamahagi ng bawat pamilya sa bawat pamilya. Paglating din ng lungsod ng nabutas ng mga face mask sa mga susunod na mga araw para sa mga apektadong pamilya. Ay rekyento, kamiling din ito sa DSWD ng food pack na kanilang isusunod at ihatid sa Ubanto, Bulacan. Para naman doon sa mga may sintomas na dulot ng usok, patuloy na tutulong ang lungsod sa pag-refer ng mga pasyente sa nabutas sa hospital upang agad silang matigyan ng kakulang lunas. Inumpisan na rin kahapon ang treating operation para mapabilis ang soil sputtering o pagpapantay ng lupa sa Lampil. Dumating na rin ang iba pang mga heavy equipment. Kabilang dito ang mga bako, fire truck, bulldozer at generator set na kanilang gagamitin sa on-site operation. Samantala namigay na rin ang tulong kahapon mismo. Idulak ang Governor Daniel Fernando para doon sa mga residente apektado ng sunog. Aris Water, ang yung dokunagulat ng Bika rin sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Ganda talaga ng signal ng telco natin. Papangit ang pangit araw-araw. Hapon, kailangan mo pang lumabas ng bahay para magkaranigan kayo. Kahit kahit sa Viber, kahit sa Messenger. Alam mo pinakamalinaw ngayon? WhatsApp. WhatsApp. Mas malinaw pa sa WhatsApp. Ay, sus, buhay ito.
Mayorya ng mga Pilipino suportado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang survey ng Octa Research mula March 19 to 25, 69% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagnanais na magkaroon ng paglilitis upang masagot ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala 28% ang hindi pabor, 3% naman ang undecided. Pinakamataas ang suporta para sa impeachment sa Visayas, 83% at National Capital Region, 81%. Habang mas mababa naman ang bilang sa Mindanao kung saan 61 lamang ang pabor, 38% ang tutol. Ayon sa Octa Research, sumasalamin ang resulta ng survey sa kagustuhan ng publiko na maresolbang issue sa pamamagitan ng formal at rules-based na paraan. Punto pa ng Octa, ang impeachment ay hindi lamang dapat tingnan bilang isang parusa, kundi bilang isang pagkakataon para sa transparent proceeding. Maray namang itinanggi ng kampo ni Ramil Madriaga na may nakukuha silang suporta mula sa administrasyon para sa testigo para tumistigo laban kay BP Inday. Ayon sa legal counsel ni Madriaga na si Atty. Raymond Palad, wala silang anumang koneksyon sa administrasyon ng Pangulong Bongbong. Sa katunayan, nag-aabono pa sila at may mga ari-arian rin silang naisanla para pangtusto sa gastusin sa pagharap sa pagdinig. Financially or otherwise? Ang nakausap ko lang na politiko, which is inamin naman yan, si Congresswoman De Lima, noong December 8, nagkaharap kami. Tapos yung visit ni former Senator Reales sa January 23, hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Present lang ako nung visit ni Congresswoman De Lima. Sa administrasyon, wala ho tayong connect dyan. Maggastos ho ito nangyayari ito. Minsan nag-aabono pa nga, di ba? So, nakakapagod din may dumadalaw ka sa jail. Samantala, pinakakasuhan na ng Presidential Communications Office sa Department of Justice ang 3 Facebook account na umano'y nag-post at nagpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga nais kasuhan ng PCO ang account na Iloy Bugris, The Queen of Revelations, Rigondola Ping at ang Craig Underpal. Ayon sa PCO, nag-live broadcast pa ang account na Iloy Bugis, The Queen of Revelations, kung saan sinabi nitong may lubhang karamdaman ng Pangulo at nagsusulisit ng pera sa mga viewers. Edited pictures naman ng Pangulo na tila nakararanas ng physical distress ang ipinost ng account na Rigondola Ping. Habang peking news graphic naman ang manoy opisyal na kumpirmasyon ng seryosong health condition ng Pangulong BBM ang isinare ng account na Craig Underpal. Iginiit ng PCO sadyang pamimeke at pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na ngayong nasa state of national energy emergency ang bansa at ito may tuturing na krimen na may kaakibat na parusa. Magandang umaga, Pilipinas! 54 na makalipas ang alas 5 na umaga, nananakit na ba inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles na ba, humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACES na umaga. Umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po mag-ACES sa umaga. Sumadsad sa pinakamababang antas sa loob ng 9 na buwan ang padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Pebrero. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumabot lamang sa $2.78 billion o katumbas ito ng 167.08 billion pesos. Ang naitalang cash remittance nitong Pebrero, mas mababa kumpara sa 3.02 billion pesos o katumbas ng 181 billion pesos. 3.02 billion dollars.
Katumbas ang 181.11 billion pesos ang naitala nitong Enero. Ito na rin ang pinakamababang antas na naitala mula noong May 2025. Kasi nga po may giyera eh. Kaya apektado pati ho yung mga remittances. Ganyan mas mataas itong bahagya kumpara sa $2.71 billion na naitala ng Pebrero noong nakaraang taon. Sa ating pong mga OFW, ingat kayo dyan, ano ha? Matapos makabalik sa 59 peso per dollar level, muling sumemplang sa 60 ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon ngayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsarang palitan sa 60.11, 60 pesos and 11 pesos per dollar kahapon. Mas mahina ito kumpara sa 59.87 na naitala naman noong Martes. Kaya dapat talaga maghigpit na tayo ng sinturon, ha? Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Asia's Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Adam Smith, ang kinikilalang ama ng modern economics. Ang sabi niya, it is unjust that the whole of society should contribute towards an expense of which the benefit is confined to a part of society. Pero just the same, bayad ho tayo ng tax para meron tayong pang-ayuda. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan ay 6 na ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong.